Kabanata 21. Sa sandaling iyon, walang may pagtanggol ang lalaki. Lumipad kung saan-saan ang suntok ni Zephyr na konektado sa kanyang ulo, dugo at utak. Iyan ay 2 pababa, at sa Kerr, iyon ay magiging 3. Malungkot na pag-iisip ni Zephyr habang nakatitig sa katawang nasa harapan niya. Kaunti lang ang ginawa ni Zephyr sa paraan ng emosyon. Gumawa si Zephyr ng isang balance pill mula sa kanyang manggas at agad itong kinain, pakiramdam na muling nabuhayan ng loob mula sa epekto nito. Although nakainom na ako ng pill, lakas pa rin ako ng level 6, ungol ni Zephyr. Akala ko magiging lakas na ako ng level 7 sa ngayon pagkatapos makamit ang Earth Shatterer, ngunit tila kailangan kong makabisado ang daan upang makamit ang tunay na kadakilaan, pag-iisip ni Zephyr. Kumunat ang noo niya, napagtanto niyang minamaliit niya ang potensyal ng daan. Maliban kung pinagkadalubhasaan niya ang daan, habang buhay siyang may stock sa lakas ng 6 na antas. Hindi masyadong masisisi ni Zephyr ang kanyang sarili, tutal, ang daan ay hindi pa ginagawa ng sinuman sa mahabang panahon, malamang na marami ang hindi isinasaalang-alang ito noong una. Sa nakaraang buhay ko, nakamit lang ni Kerr ang kaunting lakas ng Draconet. Kakailanganin kong hanapin si Kerr para makuha ang kinaroroonan nito. Huwag mo akong bigwan, Kerr. Tumangala si Zephyr at napansin ang surge of true energy sa kagubatan, ito ay si Kerr at 2 iba pa. Dapat maging lakas ng level 9 si Kerr, naisip niya. Kakabisado ko lang ang Earth Shatterer, para sa akin na atakihin si Kerr, tiyak na mahirap. At saka, dala niya ang kanyang heirloom, na nagpapalubhan ng mga bagay. Naisip niya sa kanyang sarili, habang nagmamadali siya patungo sa kumpanya ni Kerr. Hindi nagtagal at natagpuan ni Zephyr si Kerr. Si Kerr at ang kanyang katropa ay nakatayo sa harap ng isang kuweba. May maliit na siwang ang kuweba, kung hindi dahil sa mga natanggal na flora sa paligid, walang makakapansin nito. Ayon sa mga ulat, ito dapat ang pahingahan ng ilang draconic power. Kapag nahawakan ko na ito, hindi na ako mapipigilan. Spastic ang mukha ni Kerr, sarap na sarap sa pagpasok sa kuweba. Ano? May draconic power dito. Ungol ng isa sa mga kampan ni Kerr, parehong nabigla sa revelasyon. Bagamat pareho nilang alam ang ilang mystical source dito, hindi nila inaasahan na ito ay isang pambihirang kayamanan. Draconic na kapangyarihan, isang hindi matamo na biyaya, biglang naaabot. Ang buwan na ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang para sa mga winged serpents. Ito ay magbibigay daan sa kanila na mag-evolve mula sa kanilang mga serpentine na anyo sa mga dragon. Alam nila kung ubusin ni Kerr ang kapangyarihang ito, magagawa niyang lumaki sa Kaayla hilakbot na taas. Sir, hindi pa po bumabalik yung iba, hintayin po ba natin sila? Tanong ng isa sa mga alipors. Strengths lang sila ng level 6, why bother? Papasok na muna ako, kayong dalawa, mag-iingat kayo. Utos ni Kerr. Lalo siyang nababalisa, bakit pa siya maghihintay? Pumasok siya nang walang pag-aalinlangan. So, nandito na. Paano nalaman ni Kerr ang lugar na ito? Bulong ni Zephyr. Kailangan kong humanap ng paraan para makapasok, kung hindi, mawawalan ako ng pagkakataon. Tumingin siya sa mga gwardya sa bakana ng kuweba, at napakunot ang noo sa pag-iisip na makipag-ugnayan sa kanila. Parang strength sila ng level 8, kahit papatayin ko sila, siguradong mapapansin at darating si Kerr. Malalim ang iniisip ni Zephyr. Sa gilid ng kanyang mga mata, napansin niya ang isang mapusyaw na asol na halaman malapit sa kanya. Ito ba ang iniisip ko? Naisip niya, nakakagulat na natuwa. Chapter 22. Master Kerr sure is a lucky man. Who would have known such a great boon would befall him? I mean, draconic power. Master Kerr is definitely going to excel back home, one of the guards lamented his jealousy. Master Kerr will definitely be the new heir to the winged serpents. I mean come on. Draconic power. Who could top that? The other replied. The first guard nodded in agreement and followed up excitingly, Master Kerr likes you as a lot doesn't he? Maybe, when he becomes the patriarch, we'll get special positions.
The two of them became more and more excited as they chatted away while fantasizing about their futures as winged serpents. They did not notice as a light blue gas cloud slowly drifted their way. The gas was light, and easy to miss. It slowly wrapped itself around the two men. "What's going on? I'm feeling real dizzy right now," asked one of them while shaking his head. "Me too. It's like my whole energy's being drained." The two men quickly regained themselves. Sa sandaling ito, isang surge ng enerhiya ang dumating sa kanila, at hiniwa sa kanilang mga leeg. Hindi nagtagal, bumukas ang kanilang mga leeg sa madugong mga sugat, dugo ng laman ang ibinuhos mula sa mga hiwa. Agad na bumagsak sa lupa ang walang buhay nilang mga katawan. "Ay ikaw." Parehong nanlaki ang mata ng mga lalaki sa binata na nakatayo sa harapan nila, may nakakalokong ngiti sa labi. "Paano? Buhay ka pa ba?" Hindi sila makapaniwala. Dalawang dakilang serpents ang nakahiga doon na nalalante sa ilalim ng 6 na antas sa strength weak lang. Nabigo. Mapaglarong tanong ni Zephyr, nakaramdam siya ng kasiyahan na makita silang nakahiga sa harapan niya ng ganoon. Kanina, nakakita si Zephyr ng isang mapusyaw na asul na bulaklak na tumubo sa tabi niya ang peace lily. Marami ang hindi nakakaalam sa mga epekto ng halamang ito, ngunit dahil si Zephyr ay dating pilking, alam niya ang mga kakayahan nito. Ang peace lily ay isang malakas na halamang gamot na nagudyok sa pagtulog sa iba. Sa paggamit lang nito, ginawang null ni Zephyr ang mga kakayahan ng dalawang strength ng level 8. "Kailangan kong kumilos ng mabilis." Sumugod si Zephyr sa kuweba nang iwanan niya ang dalawang walang buhay na katawan sa kanyang harapan. Kahit na ang kuweba ay mukhang maliit mula sa labas, sa loob, ang kuweba ay isang buong bagong mundo. Ang kuweba ay malawak at madilim, hindi gaanong maaninag. Gayunpaman, ang sinumang manlalaban na higit sa isang lakas ng antas ng 5 ay magkakaroon ng mas mahusay na mga pandama kaysa sa karamihan. Ang kadilimang ito ay wala kay Zephyr. Madilim at malabo sa kuweba, karamihan sa mga ibabaw nito ay basa at basa. Makalipas ang halos 5 minuto ay may nakatawag ng pansin kay Zephyr, nagtaas ito ng alarma. Mabilis niyang tinawag si Lightfoot at tumakbo ng walang pagdadalawang isip. Isang malakas na sirit ang umalangaw sa kanyang likuran, lumingon si Zephyr at nakita niya ang kanyang magiging agresor. Kung saan nakatayo si Zephyr kanina, isang malaking nilalang ang pumalit sa kanya, its false face chittered non-stop. Isang pearl spider. Napakunot ang noo ni Zephyr sa nakitang nasa harapan niya. Ang pearl spider ay mga mapanganib na nilalang na may makamulto na puting katawan, at walang buhay na itim na mga mata. Sumirit ito kay Zephyr, na nagpakita ng mga prominenteng pangil habang tumutulo ang laway nito sa lupa. Kabanata 23. Bagamat katamtaman ang mga kakayahan ng pag-atake ng pearl spider, ang bilis nito ay nakababahala na mabilis, kadalasang umaatake ng magkakagrupo, kahit ang ibang mga hayop ay natatakot sa kanila. Mas gusto nitong mga gagamba na magtambangan ng grupo, kaya bakit isa lang? Nag-isip si Zephyr habang mabilis na iniskan ang silid para sa mga sagot na dumating sa 8 o higit na mga bangkay ng gagamba na nagkalat sa sahig ng kuweba. Halatang naputol sila ng isang mahusay na talam. Si Zephyr ay nagpakawala ng isang makabasag lupa na kamao, nabasag ang gagamba hanggang sa isang pulpol bago niya mabilis na binilisan ang kanyang lakad. Muli niyang tinawag si Lightfoot para gumaan ang kanyang paglalakbay. Matapos ang halos 10 minutong mabibilis na hakbang, huminto si Zephyr, ngunit hindi sa kanyang kusa. Isang malaking bug zone ng enerhiya ang biglang dumating, sinira nito ang lakas ng loob ni Zephyr, at natigil ang kanyang pag-unlad. Ang pressure ay parang isang talon na dumating sa kanya, na naglalagay ng malaking puwersa kay Zephyr, na bigla siyang napahinto sa kanyang mga landas. Sa kabutihang palad, nag-react si Zephyr sa oras at mabilis na pinukaw ang might para patatagin ang sarili. Anong nangyayari? Sa isip ni Zephyr, pumasok sa isip niya ang takot. Iniisip niya kung saan nanggaling ang biglaang pagsabog ng kapangyarihan na ito. Biglang umalangaw ang isang malakas na dagandong mula sa mas malalim na bahagi ng kuweba at ginulo ang mga dingding ng kuweba. Ito ay isang dagandong ng dragon.
Dala nito ay isang pakiramdam ng pagmamataas at pagtatangi. Walang katumbas nito. Kinilig si Zephyr sa narinig. Naramdaman ang sukdulan ng draconic power na ito, ang daan ay nagbago ng husto, at bumilis sa proseso ng pag-uudyok nito, pinawi nito ang nakapipinsalang presyon na naramdaman ni Zephyr. I feel it. This is draconic energy. Bagamat hindi personal na nakatagpo ni Zephyr ang draconic energy, ang mga pagbabagong pinagdaanan ng daan ay mabilis na nagpaunawa sa kanya kung ano ang nangyayari. Tanging ang draconic power lang ang makakapag-trigger nitong might sa paraang-paraan. Inilunsad ni Zephyr ang kanyang sarili pasulong sa tulong ng Lightfoot mabilis na tumakbo patungo sa destinasyon. Sa lahat ng oras, ang draconic na dagandong ay paulit-ulit na dumating at umalis habang kinakalampag nito ang yungib mula sa loob. Si Zephyr ay nababalisa, lahat ng nangyari sa ngayon ay maayos at gayon pa man ang kapangyarihan ay naramdaman. Ang draconic power ay muling nagpakita kung gaano ito kagaling. Sa pagkakaroon ng might na pinahusay ang kanyang sarili, ang mga kasanayan ni Zephyr ay napabuti ng 10 beses, naglakbay siya ng mas mabilis kaysa sa dati. Hahaha. Ito ay draconic power. Hindi mapigilan. Walang kapantay. Kailangan ko itong makuha bago pa makuha ni Kerr. Naisip ni Zephyr sa kanyang sarili, panandaliang naaliw sa ideya na makamit ito ni Kerr bago niya magawa, isa na naging isang kakilakilabot na ideya pagkatapos noon. Hindi nagtagal, natagpuan ni Zephyr si Kerr, Ouroboros blade sa kamay habang tumatawa. Puno ng tuwa at kasiyahan ang tawa ni Kerr. Nang makita ito, tinakpan ni Zephyr ang kanyang mga energy signature at nagtago, ang plano niya ay obserbahan muna ang mga nangyayari. Walang laman ang espasyo sa harap ni Kerr, maliban sa gininto ang sinag ng liwanag, umuungal paminsan-minsan. Ang sinag ng liwanag na ito ay kakarampot, at isang talampakan lamang ang haba, ngunit ang enerhiyang ibinubuga nito ay malaki at malakas. Ang silid na pinagpahingahan nito ay nanginginig sa bawat dagandong, ang epekto nito ay kitang-kita sa maraming bitek ng dingding ng kuweba. What power! Habang papalapit ako, mas nararamdaman kong nanginginig ang aking kaloob-looban sa bawat dagandong. Kung hindi dahil sa daan, baka hindi pa ako nakakarating ng ganito. Hindi mapakali si Zephyr. At gayon paman. Hindi alam ni Kerr ang daan. O siya ba? Paano niya nalalampasan ang napakatindi na pressure? Kabanata 24. May na-realize si Zephyr, hindi lang mukhang hindi apektado si Kerr, pero sobrang energetic din niya. Yun na nga eh. Natural siguro sa Winged Serpent School. Ang mga may pakpak na serpent ay likas na nakatuon sa mga elementong tulad ng ahas sa kanilang mga turo. Naturally, ang mga ahas at dragon ay magkapareho sa hugis at estilo. Kung ang isa ay nagsanay ng husto, maaari silang lumampas sa snake status at mag-evolve sa isang dragon-style fighter. Sa pamamagitan ng pamamaraang ito, maaaring lampasan ng isa ang daan upang makamit ang dragonhood. Kung ang pagkamit ng karunungan dito sa paaralang ito ay humantong sa pagiging isang dragon, hindi alam ni Zephyr, ngunit ang malinaw ay si Kerr, at ang potensyal na kanyang mga kamag-anak ay hindi nababahala sa draconic na kapangyarihang ito dahil sa kanilang likas na pagsasanay. Si Zephyr ay nakatitig kay Kerr, sa kanyang antas, maaaring ituon ni Kerr ang kanyang enerhiya sa mga makamandag na pag-atake, marahil ay may kakayahang mag-corrode ng mga materyales. Aside from that, lakas ng level 9 si Kerr, hindi siya basta-basta matanggap ni Zephyr. Dapat niyang timbangin ang bawat galaw niya, kung hindi, maaaring mangahulugan ito ng kamatayan. Kahit na kaya kung ipagtanggol ang aking sarili laban sa kanyang mga diskarte, magiging problema pa rin ang kanyang blade. Medyo nag-isip pa si Zephyr. Kung pagsasamahin ko ang lakas ng Earth Shatterer sa bilis at katahimikan ng Lightfoot, baka mabigla ko si Kerr, tapos siya sa isang suntok. Nag-isip pa ng kaunti si Zephyr. Makakakuha lang ako ng isang pagkakataon. Kailangan kong mag-time ito ng matalino. Si Kerr ay nakatayo doon, ang mga mata ay nakasaad patungo sa sinag ng draconic power, tumatawa ng baliw. Ako, Kerr, malapit nang walang kalaban-laban. Kapag naging dragon ako, walang makakapigil sa akin. Kaagad,
Sinimulan ni Kerr ang ritual na sumipsip ng mga kapangyarihan, ang kanyang enerhiya ay nakilala at nahayag sa isang malaking ahas. Hindi tulad ng mga pagpapakita ng kanyang mga naunang alipin, ang ahas ni Kerr ay parang buhay, isang mahusay na nakapulupot na hayop na dahan-daang umaabot, na may mga panga na nakanganga patungo sa sinag ng gintong liwanag. Ang presensya lamang ng nilalang ay agad na bumagsak sa temperatura ng silid. Ang ginintoang balahibo ay gumanti ng marahas, umungal at humagupit sa loob, nagpadala ito ng mga alon sa buong yungib, ang mga pader ay nabasag sa kapangyarihan nito. Siguradong naramdaman nito ang serpentine energy na dumarating, na nagpapanggap na isa sa sarili nito. Bagamat isa lamang itong draconic power, mayroon itong draconic pride. Hindi gustong makilala ang ahas na papalapit dito, hindi ito madaling sumuko. Naramdaman ang pagsalakay, si Kerr ay nag-flash ng maingat na tingin. Ang isang mahusay na kaalaman sa presyon na nakabalot sa paligid ng Kerr, na nagdulot ng hindi masusukat na sakit. Ang kanyang pagpapakita ng ahas, gayon din, ay sumasalamin sa paghihirap ng amo nito, na gumuho sa sarili. Dumura si Kerr habang ang kanyang katawan ay bumukas sa pamamagitan ng draconic powers. Ngayon na. Inilunsad ni Zephyr ang kanyang pagkilos, ang kanyang katawan na kasing bilis ng kidlat, ay mabilis na tumakbo patungo kay Kerr. Ipinatawag ni Zephyr si Lightfoot, naging untouchable ang kanyang silhouette. Habang papalapit siya, mas lalong nag-react ang might niya, lalo nitong pinaganda ang mga galaw niya. Pakiramdam niya ay naibalik na sa kanyang tahanan ang napakalaking lakas na nasa loob niya, isang matinding pananabik na muling magkabalikan. Ang ginawa ko lang ay lumapit, at ngayon ay lumundag na ang aking kapangyarihan. Kailangan ko ang lakas na iyon. Sa isip ni Zephyr, tumibok ang kanyang puso sa sabik na pananabik. Biglang bumagal si Zephyr, hindi na mabilis at tahimik ang mga hakbang niya. Masyadong marami ang kinuha ng Lightfoot, hindi sapat ang kanyang mga reserbang enerhiya upang mapanatili ang kanyang mga paggalaw. Ikaw. Nang makita si Zephyr na humarap sa kanya, inalis ni Kerr ang Ouroboros, at inilunsad ang sarili sa Zephyr. Kabanata 25. Ang Ouroboros ay lumipad kay Zephyr at pinabilis na parang kidlat dala nito ang tusong panlilinlang at ganap na lason upang pigilan siya. Kasabay nito, ang ginintoang sinag ng mystical energy ay natagpuan ang sarili sa pakikipag-ugnayan kay Zephyr habang inaabot niya ang draconic energy. Isang malakas na dagandong ang nangyari, naramdaman ni Zephyr na parang nahati siya, hindi ng talam, kundi ng napakalaking puwersa na itinulak sa kanya ng gintong apoy. Sinubukan ni Zephyr na ituon ang kanyang kapangyarihan, upang bigkasan ang daan, ngunit bago niya magawa iyon, ang kanyang katawan ay likas na sumisipsip ng enerhiya. Umubo si Zephyr, malakas ang suntok ng Ouroboros, pakiramdam niya ay nahati ang likod niya. Nauurong ang loob niya sa suntok. Natagpuan niya ang kanyang mga labi na puno ng dugo, ang sahig ng kuweba ay pininturahan ng kanyang bagong labas na dugo. Nagpasalamat si Zephyr sa mga bituin. Hindi ito nakamamatay. Nakuha ko, nagawa ko. Na-absorb ni Zephyr ang draconic energy, ginawa niya ang kanyang unang hakbang sa pagiging dragon. You little sea asterisk ant, give me back my draconic energy. Si Kerr ay nagmura sa pamamagitan ng mga ngiping nagngangalit, ang kanyang galit ay walang hangganan. Hindi niya inasahan na ang pangarap niya sa buhay, ang kanyang kapalaran, ay madaling maalis ng isang random runt. Si Kerr ay wala sa mga ito, siya ay ganap na galit. How dare you take what's mine? I will punit you. Galit na sigaw ni Kerr kay Zephyr. Gayunpaman, hindi nagpakita ng pagsisisi o takot si Zephyr, lumingon lamang kay Kerr habang tumatawa ito. Tear me apart. Kaya mo bang gawin yun? Ipinatawag ni Zephyr si Lightfoot, at mabilis na umalis pagkatapos niyang matapos ang kanyang pangungusap. F*6. Sigaw ni Kerr, hinahabol. Sinindihan niya ang kanyang enerhiya, ipinakita ang kanyang halimaw, at dumulas sa kanyang daraanan si Zephyr. Saan man napunta ang pagpapakita ni Kerr, ang mga bato ay pinalipad, ang mga ulap ng alikabok ay kinuha kung saan ito tumigil, si Kerr ay seryoso. Kinilig si Zephyr nang maramdaman ang nangyayari sa likuran niya.
Ang tunay na kapangyarihan ni Kerr ay malamang nalampas sa isang lakas ng antas siyam. Kung humarap si Zephyr sa kanya, hindi niya nanakaw ang enerhiya. Sa gitna ng kaguluhan, may napagtanto si Zephyr. Ang galit ni Kerr ay hindi lamang dahil ninakaw ni Zephyr ang kanyang premyo, ngunit dahil ang pagsasanay na kailangan upang maging isang dragon ay nangangailangan ng oras, marami ito. Kailangan ni Kerr ang tulong na ito para mapabilis ang mga bagay-bagay, sa katunayan, kailangan niya ito para malumpasan ang kanyang kasalukuyang antas, kung hindi, siya ay tumimik. Wala akong kahinaan. Napaisip si Zephyr sa sarili. Pinayagan siya ng Lightfoot ni Zephyr ng malayang paghahari sa kuweba. Alam niyang malalampasan niya si Kerr kung nakatutok siya ng sapat. Saan ka pupunta? Sigaw ni Kerr. Nang makitang bumibilis si Zephyr, ginamit ni Kerr ang lahat ng kanyang lakas, inilunsad ang kanyang sarili pasulong, at ipinadala ang kanyang pagpapakita patungo kay Zephyr ng may bilis ng kidlat. She*T, ang bilis naman. Pumihit si Zephyr, at pinaalis ang sarili sa pader ng kuweba, umiwas sa daan. Sa isang malakas na kaluskos, yumanig ang kuweba at tumalsik ang bato. Mahigpit na naiwasan ni Zephyr ang pag-atake ni Kerr, kung saan siya dating nakatayo, isang malaking butas na ngayon ay nagbubuga, naglalabas ito ng mga balahibo ng itim, makamandag na gas. Anong lakas, hindi ko akalain na nakaligtas ako niyan. Naging balisa si Zephyr, kailangan niyang lumayo. Ano? Napatitig si Kerr sa walang sugat na katawan ni Zephy. Saglit na nagulat si Kerr bago ito napalitan ng galit, na lalong naging galit. Muli niyang ginawaran ang kanyang ahas at naglunsad ng mga pag-atake. Tumilapon si Zephyr palabas ng kuweba, tumunog ang loob nito at nanginginig sa walang ingat na pagtalikod. Ang mga bato at mga labi ay lumipad palabas sa bunganga ng kuweba, pinutol ang kagubatan sa paligid. Nako, PS talaga siya. Napaisip si Zephyr. Grabe ang sitwasyon, kailangan niyang mag-isip ng mabilis. Kung kalabanan ko siya ngayon, walang alinlangan na papatayin niya ako, kailangan kong lumayo. Kailangan kong ganap na maabsorb ang lakas ngayon. Muli niyang sinindihan ang Lightfoot, at mabilis na tumakbo sa isang random na direksyon. Si Kerr ay lumabas sa kuweba. Ang kanyang mismong tao ay puno ng hindi mapawi na galit. King C***. How dare you come into my land and steal my prize? I don't care where you are, or how far you'll run, I will hunt you down, and end you. Sumisigaw sa tuktok ng kanyang mga baga. Papatayin kita, at lahat ng taong mahal mo. Tatapusin ko ang pamilya mo. Pagsisisihan mo ang araw na tinawid mo ako. Nagmura at nagmura si Kerr. Si Kerr ang tagapagmana ng mga winged serpents. Ang kaunting ito ay hindi mawawalan ng parusa. Sigurado ka ba dyan? Tumawa si Zephyr, ang boses niya ay nababanat sa bawat salita.